Alright, for this video, we're now going to proceed to our fourth chapter. So our fourth chapter, this is all about torsion. So for our lesson 13 overall, so this is about torsion of circular shaft. So for this lesson, these are the outcomes that students must be able to attain. First, students must be able to explain the basic torsional stress and deformation theory. And then students must be able to compute torsional stress and the angle of twist when the body is subjected to applied torque. And lastly, students must be able to solve engineering problems involving torsion. So let's start our discussion. So kung naalala mo, no, doon sa pagdi-discuss natin nung internal resultant loading, no, so yung mga internal resultant loadings natin, it consists of yung normal force, shear force, meron din tayo yung tinatawag na bending moment, at saka torsional moment. So ngayon, take note na yung torsional moment na yun ay nade-develop kapag merong in-apply na load, no, doon sa body, okay, that will tend to twist the body. Okay, so yun actually yung pag-uusapan natin dito sa discussion natin, no? So it's all about torsion. No, ngayon ang torsion, again, yan ay twisting of an object due to an applied torque. So yung torque na binabanggit na yan, pwede mo rin siyang sabihin na torsional moment. No, so ang torque or torsional moment, yan ay moment that tends to twist a member about its longitudinal axis. So in this discussion, no, we're just going to talk about the torsion ng circular shaft. So ibig sabihin, ito ay mga bar, okay, na ang cross-section niya ay circular or bilog. Okay? So, bakit natin ito aaralin? So, its effect is of primary concern in the design of axles or drive shafts used in vehicles and machineries. So, yung mga circular shafts kasi, no, yan ay usually, no, ginagamit sa mga vehicles at saka sa mga machines. No, so, merong involved na torsion, no, dun sa mga circular shafts nga na yun. So, yan ay aaralin natin dito. Okay? Sige. Okay. So, kapag ang internal resultant loading mo ay normal force, ano yung nagiging stress doon? Di ba ang nagiging stress doon ay normal stress or axial stress? Ngayon, ano yung nagiging deformation naman? Ang nagiging deformation doon ay axial deformation or pwede rin computin doon yung normal strain. Kapag naman sa shear, no, ang internal resultant loading mo, let's say, ay shear force, ang nagiging stress doon ay shear stress. Tapos ano yung nagiging deformation doon? So yung kinocompute natin doon is yung shear strain. Tama? Ngayon, paano naman yung magiging stress at deformation sa torsion? Okay? So yung nagiging stress sa torsion ay tinatawag nating torsional stress. So ang torsional stress, generally, siya rin ay shear stress. So, ano yung formula natin, no, ng torsional stress or shear stress in circular shafts? So, ito yung kanyang formula. So, ito ay established na. So, yung notation din natin for torsional stress ay tau. Okay, katulad ng shear stress nga, no? So, ito ay tau equal to T rho over J. Okay, so ano yung mga laman ng formula nga na yan? Okay, again, yung tau, yan yung torsional or shear stress. And then yung T, yan yung internal torsional moment or torque. So kung paano natin kino-compute yung internal torsional moment nung discussion natin ng internal resultant loading. So ganun lang siya kino-compute. Okay? And then yung rho, yan ay tinatawag nating radial distance. Okay? So para ipakita ko yan sa iyo, no, yung radial distance na yan. So let's say consider mo tong cross-section na to ni circular shaft. Okay? So, let's say gusto mong kunin yung torsional stress dito kay point B. No? So, ang kakailanganin mo dyan na radial distance, it will be from the center of the shaft papunta dyan sa point B na yan. Which in this case, obviously, yung radial distance niya will just be the radius nung circular cross-section. Tama? So, pwede rin kasi na ang maging radial distance, let's say, ang pinapakuhanan ng torsional stress ay dito sa point na to. Okay, so yung magiging radial distance dyan will be from the center of the shaft papunta dyan sa point na yan. So, yun yung kanyang radial distance. Okay? Sige. Ngayon, ano naman yung J dito? Yung J dito, ito yung polar moment of inertia. So, yung polar moment of inertia na yan ay diniscuss sa moment of inertia sa statics of rigid bodies. Okay?
Sige, so ito yung ating formula for torsional stress or shear stress in circular shafts. Again, yan ay tau is equal to T rho over J. Ngayon, ano naman yung deformation sa torsion? Okay, so ang deformation sa torsion, okay, is tinatawag natin na angle of twist. So, ano yung angle of twist na yan? Okay, so, i-consider mo to. Itong circular cross-section nga na ito, no, ng isang circular shaft. So, let's say, in-applyan siya ng torque or twisting effect. Okay, so, ang mangyayari sa kanya, mag-rotate itong cross-section na to. No, na let's say, initially, itong point B na to, andito yung kanyang position, and then after siyang i-twist nung torque, magro-rotate siya. No, mapupunta siya dito kay point B prime. Okay, so yung kanyang ni-rotate actually is ito, yung angle theta. Okay, yung angle theta na yan, yan yung angle of twist. Okay, so paano kino-compute yung angle of twist na yan? So yan ay theta equal to TL over JG. So again, yung T dito, yan yung internal torsional moment or torque. Yung L naman, yan yung length ng circular shaft. And then yung J, yan pa rin yung polar moment of inertia. And then yung G, ito naman yung shear modulus of elasticity or modulus of rigidity. So ito na yung mga established na formula ng stress at deformation sa torsion. So itong mga ito ay may derivation, no? So I'll derive this, no, dun sa mga succeeding slides. Now, discuss natin yung representation ng torque kapag dinrawing mo siya in 2 dimensions. Okay, so ito kasing mga torque na nakikita natin dito, okay, nakadrawing sila ng 3D. Okay, so ang torque actually, it can be represented by a double-headed arrow. Okay, so kapag nakita mo yung direction ng double-headed arrow, pwede mong ma-imagine kung ano yung ikot ng torque. So, i-consider mo, let's say, itong torque na ito. Itong torque na to, kapag ganyan yung kanyang ikot, okay, yung direction ng double-headed arrow niya ay directed this way. Kapag ang ikot naman ni torque ay pag ganito, yung double-headed arrow niya directed this way. Okay, ano yung basehan dyan? Okay, ang pwede mong gamiting basehan dyan para di ka malito is yung right hand mo. Okay, so let's say consider mo tong right hand na ito. So yung thumb, it indicates yung direction ng double-headed arrow. And then yung ikot nung yung finger or fingers, yan naman yung magi-indicate nung ikot nung torque. Okay? So let's say ito. Sige, consider mo tong torque na ito. Itong torque na to, kapag ganyan yung ikot niya, okay? Paano ba makakaikot ng ganyan ang iyong fingers? No, so makakaikot ng ganyan ang iyong fingers kapag yung thumb mo ay naka-point to the right. Kaya makikita mo, yun nga, yung double-headed arrow na to, naka-point to the right. Tama? On the other hand, ito namang torque na to, okay, tingnan mo yung ikot niya. So, paano makakaikot ng ganyan, okay, yung fingers ng right hand mo? So, makakaikot siya ng ganyan kapag yung right thumb mo naka-point to the left. Tama? Ayun. So, kumbaga, ang magiging basehan mo dito, basta naka-point to the right ang iyong thumb, okay, yung ikot ng fingers mo, yun yung ikot ni torque. Okay? Kapag naka-point naman to the left, yung iyong thumb, okay, yung ikot ng fingers mo, yun yung ikot ni torque. Okay? Para ma-imagine mo siya, no? Sige, inasay mo yun. Tingnan mo to, oh. Itong torque na ito, okay, paano yan makakaikot ng ganyan, or paano makakaikot ng ganyan yung finger mo? Dapat yung thumb mo naka-point to the left. Kaya to the left yung kanyang double-headed arrow. Ganon din dito, paano makakaikot ng ganitong direction yung fingers ng right hand mo? Dapat yung thumb mo naka-point to the right. Okay, para yung fingers mo maging ganyan din yung ikot. Kaya naka-point to the right yung double-headed arrow dito. So, kapag nakakita ka ng drawing na ganito, in 2D, no? Let's say, ito yung shaft, circular shaft. Tapos, may double-headed arrow na ganyan. So, pwede mong ma-imagine kung ano yung ikot ng torque na yan. Tama? So, yung double-headed arrow na yan, yan yung direksyon ng iyong thumb. Okay? Tapos, kung paano yung ikot nung finger mo, yun yung ganun yung ikot ni torque. Okay, na-imagine mo. Sige, so ganun din kapag, ito naman kapag dinrawing natin in 2D. So, yung double-headed arrow mo naman dito, pa-push towards the cross-section.
Okay, so yan ang iyong torque. Okay? Sige. Now, i-derive natin yung mga formulas in torsion na pinakita natin kanina, no? So, sa derivation natin, magkakaroon tayo ng assumption. Okay. So, consider natin itong circular shaft na ito. Of course, bilog yung kanyang cross-section na merong, let's say, radius R. Okay, tas ito ay merong length L. And then, yung isang end niya ay fixed supported. Okay, tas itong kabilang end niya, ito ay free. Okay, tapos merong in-apply dito na torque. Okay, of course, dahil dito sa in-apply na torque na to, made-deform itong circular shaft na ito. But during the deformation, yung cross-sections, hindi siya made-distort in any manner. So, it will remain plain. Ibig sabihin, yung cross-sections niya, hindi siya magba-bulge out or hindi siya magwa-warp. Okay, again, it will remain plain. Okay? And also, yung kanyang radius, hindi rin siya mag-change. No? And yung length din, itong shaft na to, it will also remain unchanged. Okay? Ang deformation actually na mangyayari dito, yun nga, magro-rotate yung cross-section niya. Okay? So, each cross-section, it will rotate as a rigid entity about the axis of the shaft. Okay? So, ang mangyayari dito, no, since fixed supported itong kabilang end, tas itong kabilang end niya ay free, so yung magiging rotation ng cross sections at different points, no, dito sa circular shaft na to, iba-iba siya. Kaya as you can see, tingnan mo tong broken line na to. No, so iba-iba yung magiging rotation, no, nung iba't ibang cross section, no, nitong circular shaft na ito. Okay. Now, mag-consider tayo ng differential element dito sa shaft na to. So, ito yung i-consider natin. So, i-slice out natin ito. Tapos, zoom in natin. So, ito yung itsura niya. Okay? Nung differential element na kinonsider natin. Take note, yung thickness niyang differential element na yan ay sobrang nipis. Okay? So, pangalanan natin siya na dx. Okay? Yung kanyang thickness. Okay. As the shaft deforms, yung dalawang cross-sections of this segment, it will rotate about the x-axis. So, meron kasi dalawang cross-section ito. Yung cross-section na to sa harap, tsaka yung cross-section dito sa likod. So, magro-rotate daw yung dalawang cross-section na yun about this x-axis. Okay, ngayon, because the cross-sections are separated by this infinitesimal distance dx, okay, the difference in their rotations denoted by d theta is also infinitesimal. So, itong d theta na to, ito yung difference in the rotation netong cross-section sa harap at saka yung cross-section sa likod. Okay, so d theta siya, ibig sabihin differential theta kasi nga infinitesimal or sobrang liit lang din yan. Okay? As the cross-sections undergo the relative rotation d theta, yung CD magde-deform siya into the helix CD prime. So, as you can see, let's say originally, ito yung position ng CD. No? Ngayon, kapag nag-rotate yung mga cross-section natin, yun nga, itong point D na to, magro-rotate siya dito kay point D prime. Okay? By observing the distortion of the element, okay, we recognize that the helix angle gamma is the shear strain of the element. So, ito daw, yung naging difference nung angle netong CD, tsaka CD prime, yan daw ay tinatawag na shear strain. So, as we have discussed dati, no, yung shear strain denoted siya by gamma. Okay? Ngayon, from geometry, no, pwede nating sabihin na itong arc length d prime na to, okay, same itong arc length na to kapag kinuha mo from this sector, no, at saka same siya kapag kinuha mo siya from this sector. Take note ha, let's say para sa sector, tapos gusto mong kunin yung kanyang arc length, ito actually yung formula. Ang arc length equal siya kay theta times r or yung angle times ito, yung radius niya. Okay, so kung i-consider mo to, itong sector na to, no, ang angle dito is yung d theta. And then yung radius dito is yung ito, yung rho, yung radial distance. Okay, so kaya ito yung class, yung arc length, no, para dito sa sector na ito. Yan ay rho times d theta. Okay, ngayon para naman dito sa sector na to,
Okay, ang angle dito is yung gamma. Tas yung radius niya, okay, is yung CD or CD prime. Actually, yung CD or CD prime, yan yung dx. Tama? So, yung arc length niya will just be yung dx times yung rho. Sige, so pwede nating pag-equatein ngayon yan, yung dalawa na yan. Okay, mula dito, kapag nilabas natin yung shear strain, okay, cross-multiply mo lang yung dx, so it will become d theta over dx, tapos naka-multiply ito by rho. Okay? Take note na yung d theta over dx dito, yan yung angle of twist per unit length, tapos yung theta na yan ha, express yan in radians. Also, kapag ginamit natin yung Hooke's law, so kung naaalala mo yung Hooke's law for shear, stress, and strain, ganito yung relationship. No, yung shear stress equal siya kay G times the shear strain. So, kapag nilabas mo dito si shear strain, ang shear strain, okay, ay equal sa shear stress over G. So, kapag itong gamma na to ay sinubstitute natin dito, so this will become tau or shear stress over G. Tapos yung G, kapag kinross multiply mo sa kabila, ganito yung kakalabasan niya. So, it will become tau is equal to G times d theta over dx times rho. So, tandaan mo to ha, itong na-derive natin na to so far, gagamitin din natin ito mamaya. Okay. So, take note na yung shear stress, it varies linearly with the radial distance rho from the axis of the shaft. Okay? Sige, so pag-usapan natin ngayon, no, yung nagiging variation ng shear stress acting on the cross-section, no, depende dun sa kanyang radial distance. No, so ganito yung distribution, no, nung shear stress, no, dun sa ating circular shaft. As you can see, dito sa center nung shaft, 0 yung kanyang shear stress. Pero habang lumalaki yung kanyang radial distance, as you can see, lumalaki yung kanyang shear stress. Kaya nga class dito, no, you will notice here na yung maximum shear stress, yan ay mag-a-act dun sa outer surface nung circular shaft. So, nandito siya. Kaya nga, nagiging maximum ang shear stress kapag yung radial distance mo ay equal dun sa radius. Okay, take note of that. Okay. Now, for equilibrium, no, for the shaft to be in equilibrium, the resultant of the shear stress acting on the cross-section must be equal to the internal torque T acting on that cross-section. So, the shear force acting on the differential area dA is, so mag-consider tayo dito ng differential area. No, yung differential area na yan, sobrang liit niyan. And let's say dyan nag-a-act yung shear force. Okay, so let's say yung shear force dito is yung dP. Okay, so saan nanggaling yung dP na yan? Na yan ay tau dA. So, as you know, yun nga, ang tau or shear stress, di ba yan ay shear force? Let's say, ang notation na lang natin dito ng shear force ay P over area. Ngayon, kung differential yung area mo, of course, yun nga, differential din yung magiging shear force mo. So, yung shear force na yan or differential shear force na yan, again, yan ay equal sa tau dA. Okay, so ito yon yung tau dA. Ngayon, yung tau kanina, no, yung pinanote ko sa'yo kanina, ito yon yung G times d theta over dx times rho. Okay, so pinalitan siya niyaan. Okay, ngayon, the moment or torque of dP or yung natin, yung differential shear force natin about the center O is, so kumbaga, i-multiply mo lang itong dP na to by rho para makuha mo yung kanyang moment about the center O. Okay, so this will become rho dP equal to G d theta over dx. Yung rho kanina, yun nga, mamumultiply pa ng isang rho, no? So, it will become rho square dA. Okay? So, mula dyan, no, kapag in-integrate natin yung both sides, yung kanina, no, yung integral ng rho dP, yan actually ay equal sa torque. Okay? So, kaya pinalitan na natin siya dito ng T. Okay. Ngayon, ito, kapag in-integrate naman natin itong side na ito, okay, pwede nating ilabas, let's say, dito yung G d theta dx, tas yung integral ng rho square dA, no, it is familiar sa'yo kasi ito actually yung tinatawag nating polar moment of inertia. So, yan ay natakil mo, again, sa statics of rigid bodies, no, na from your statics,
no, yung polar moment of inertia, yung reference axis ng polar moment of inertia ay z-axis. So let's say dito, sa point na to, gusto mo makuha yung polar moment of inertia at this point, yung z-axis, nagpa-pass through dito sa point na to. Okay, so yung pagkuha lang ng polar moment of inertia niya, it will just be yung moment of inertia about this x-axis at saka yung moment of inertia about this y-axis. Pagsamahin mo lang sila, yun na yung polar moment of inertia. Okay, ngayon, dito kasi, no, ang pinag-uusapan natin actually dito ay circular shaft. So, yung cross-section natin dito ay bilog. No, so, paano yung magiging polar moment of inertia ng bilog na cross-section? So, let's say gusto natin kunin yung polar moment of inertia about the z-axis dito sa point na to or dito sa kanyang center. So, ang kailangan mong gawin dyan, kailangan mong kunin yung moment of inertia about this x-axis tsaka yung moment of inertia about this y-axis, tas isum up mo lang sila. So, paano ba yung moment of inertia ng bilog about this x-axis? Take note, itong x-axis na to, ito ay x-centroidal axis. So, yung moment of inertia ng bilog about its x-centroidal axis, kung naaalala mo sa statics, yan ay pi r to the 4th over 4. Ganon din yung kanyang moment of inertia with respect kay y-axis, pi r to the 4th over 4. Ngayon, kung kukunin mo yung polar moment of inertia, isum up mo lang yan, pi r to the 4th over 4 plus pi r to the 4th over 4. At yung pi r to the 4th over 4 plus pi r to the 4th over 4 na yan, yan actually ay 1/2 pi r to the 4th or pi r to the 4th over 2. Tama? At ito yung polar moment of inertia nga ng bilog na cross-section. As you can see, ito yun. Na pi r to the 4th over 2. Ngayon, kapag yan ay naka-express in terms of diameter, yan ay pi d to the 4th over 32. So, pwede mo yan makuha kapag, let's say, itong r na to, pinalitan mo ng d over 2. Kasi, di ba, ang radius, diameter over 2 siya or kalahati siya ng diameter. Okay, so lalabas ito, no, yung pi d to the 4th over 32. Yan ay kapag solid yung shaft. Ibig sabihin, hindi butas yung loob. Paano naman kung hollow yung shaft or butas yung kanyang loob? Okay, so yung pagkuha ng polar moment of inertia niya, ano pa rin naman, galing pa rin dito. So, ang mangyayari lang, since dalawa yung magiging radius dito, no, yung outer radius, tsaka yung inner radius, so ganito yung pagkuha ng kanyang polar moment of inertia, pi over 2, times r to the 4th, yan yung outer radius, yung malaking r, minus yung maliit na radius or inner radius to the 4th. Or kung in terms of diameter naman, pi over 32 times d to the 4th minus d to the 4th. Yung d na malaki, outer diameter, d na maliit, inner diameter. Okay, so ganun siya. Now, kapag tinuloy natin to, no, na pinalitan na natin, let's say, itong integral ng rho square dA na to, ng J, okay, polar moment of inertia nga yan. So, ito yung kakalabasan niya. And then, let's say, i-cross multiply natin yung J at saka G dun sa kabila. So, it will become d theta over dx is equal to t over jg. Okay? So, kapag kinross multiply din natin yung dx dun sa kabila, so it will become d theta is equal to t over jg dx. And then, kapag in-integrate natin ito both sides, no? So, ang mangyayari dito, okay, yung integral ng d theta, pwedeng makancel dyan yung integral sign at saka yung d. So, it will become theta. Tapos dito naman, pwede mo ditong ilabas yung t over jg kasi mga constant yan. So, ang integral actually ng dx, no, ano ang integral ng dx? Ang integral ng dx actually ay x. Okay? Ngayon, kung siya ay may limit na, let's say, from 0 to L, so, ang mangyayari dyan, i-evaluate mo lang to from 0 to L. No, ang gawin mo, substitute mo yung upper limit na L sa x, so it will become L. Tapos substitute mo yung 0 dun sa x, it will become 0. So, L minus 0 lang din ang kakalabasan. So, it's just L. Kaya ang kakalabasan nito, no, yung integral ng dx na yun, it's just L. So, it will just become t times L over jg. No? So, ito na yung no, pagkaka-derive, okay, nung formula natin for angle of twist na equal sa TL over JG. Okay, again, yung T dyan ay internal torque or internal torsional moment. Yung L is yung length ng circular shaft. Yung J ay polar moment of inertia ng bilog na cross-section ng circular shaft. And then yung G naman, yan ay shear modulus of elasticity or modulus of rigidity. So, these are just some notes, no, sa pagko-compute ng angle of twist. So, paano ba yung mga units, no, na dapat natin gamitin
dun sa pag-compute nga nung angle of twist na TL over JG. So, kapag English system, ang T natin, okay, yan ay naka-pound inch. Yung length niya naman ay naka-inch, tas yung J niya naka-inches to the 4, tas yung G niya naka-PSI. So, tingnan natin, no? Kasi sabi kanina, ang theta, dapat ang unit niya naka-radian. So, kapag in-inspect mo yung units dito, no, using yung English units nga natin, yung T, let's say, naka-pound inch. Okay? Tapos yung L, naka-inch. Okay? Tapos yung J naman, naka-inches to the 4th. Okay? Tapos yung G, naka-PSI or pound per inches square. Okay, so kapag in-inspect natin yung mga units nga na ito, itong nasa ibabaw, it will become pound, inches, square, over. Ito namang nasa ilalim, yung inches square na to makakancel, yung inches to the 4th na to magiging inches square. So, magiging pound, inches square. So, makikita mo, no, makakancel out lang yung mga units na yan. Yun nga, kaya ang unit ni theta ay radian, which is technically, yun nga, dimensionless siya. Okay, kapag naman naka-metric system tayo, okay, ang units natin kapag yung internal torque, Newton millimeter. Yung length niya naman naka-millimeter, yung J niya naka-millimeter to the 4th, tas yung G natin naka-megapascal. Okay? So actually, kay angle of twist, meron tayong sign convention. So ano yung sign convention natin dito? Ang sign convention natin kay angle of twist, kapag yung double-headed arrow, okay, ay pa-pull away mula dun sa cross-section, yung angle of twist niya, positive. Pero kapag yung double-headed arrow mo ay pa-push towards the cross-section, negative yung ating angle of twist. Okay? Sige. Now, para naman dun sa derivation ng torsional stress or shear stress, mula dun sa na-derive natin kanina, no? So, galing to dun sa kanina, no? So, kapag minanipulate natin to, let's say, yung G, kinross multiply natin sa kabila, so it will become G d theta over dx is equal to T over J. Ngayon, upon substitution into tau is equal to G d theta over dx times rho. Ito yung pinanote ko din sa'yo kanina. No, so kapag ito daw G d theta over dx na equal kay TJ, sinubstitute ko dito sa G d theta over dx na to. So pwede ko tong palitan ng T over J. So ang kakalabasan nito ay T rho over J. So dito na nanggaling, no, yung ating torsional stress in circular shaft. So siya ay tau is equal to T rho over J. Okay, ngayon again kapag ang kinukuha mo ay maximum shear stress, okay, kukuha yung maximum shear stress sa outer surface ng shaft, wherein yung kakailanganin mo na radial distance doon is yung radius R, okay, ni shaft. Okay, so yung maximum na shear stress, it can be computed by TR over J, wherein yung R, yan yung radius ni shaft. Okay? Sige. So, ito ay sinulat ko lang, no, as a summary nga nung formula natin na gagamitin for torsional stress at saka angle of twist. Okay? So, gagamitin natin ito dun sa mga sample problems natin. But again, take note ito yung sign convention natin para sa angle of twist. If the double-headed arrow is pa-pull away from the cross-section, positive ang ating angle of twist. Kapag siya naman ay pa-push towards the cross-section, siya naman ay negative. Okay. Okay. So, let's start solving sample problem here. For sample problem number 1, the shaft shown in the figure is supported by 2 bearings and is subjected to 3 torques. Determine the shear stress developed at points A and B, located at section AA of the shaft. Okay. So, ito yung given shaft natin. So, as you can see, ito daw shaft natin, supported siya by 2 bearings. So, ito yung bearing support niya, ito, tsaka ito. Ito take note. Kapag ang support ay bearing, okay, wala actually siyang torque reaction. So, ibig sabihin, freely, makakaikot yung shaft. Okay? Sige. So, ngayon, ang shaft daw na ito, subjected siya sa 3 torques. So, ito yung 3 torques, no? Itong 12.5,
kilo-pound-inch, itong 30 kilo-pound-inch, tsaka itong 42.5 kilo-pound-inch. So, ano yung pinapagawa sa atin? So, pinapadetermine sa atin yung shear stress developed at points A and B. Nasaan daw yung points A and B? Located sa section AA of the shaft. So, ito yung section AA. So, dito daw sa section AA, located yung point A at B. So, ito actually yung details. Okay, nung cross-section dito sa section AA, ang point A niya ay ito. Okay, nandito sa point na ito. So, kung titingnan mo siya dito, no, yung radial distance dito kay point A is ito. So, ano tong radial distance na to? This is actually the radius na 0.75 inch. Tapos yung point B naman ay ito. So, yung point B, ang radial distance niya, no, base dito sa drawing, is ito, yung 0.15 inch. Okay? O, gawin natin ngayon ito. So, mag-start tayo dun kay shear stress kay point A. So, para sa shear stress kay point A, okay, anong kailangan natin dito? So, ang formula natin, para sa ating shear stress or torsional stress, yan ay T rho over J. Okay. So, para dun sa T, no, ano ba yung T dito? Yung internal torque. Okay. So, paano natin makukuha yung internal torque? Yung point A na yan ay nakay section AA. So, ibig sabihin, kunin mo yung internal torque dito kay section AA. So, ang gawin mo, i-cut mo ito. Okay. So, mag-cut ka dito, tas mahati sa dalawang segment yung shaft na ito. Itong segment na to, tsaka itong segment na to. So, kahit alin dyan yung piliin mo. Okay. Ngayon, let's say ang pinili natin is itong left segment. Okay. So, i-drawing natin siya in 2D, no? Para hindi tayo malito. So, let's say ito yun. Yung din drawing natin, yung pinili natin na segment. Okay. Kinat natin siya kay section AA. So, ito, dito tayo nag-cut. Tapos, yun nga, dito sa end niya, merong bearing support. But take note, walang torque reaction kapag bearing support. Okay? Tapos dito, sa part na to, okay, meron ditong torque. So, paano yung torque dito? Yung torque dito, ang ikot ay paganito. O, paano mo to i-drawing in 2D? Sige, so ano yung magiging direction ng double-headed arrow natin? Ibase mo doon sa right hand mo. So, ano ba dapat yung posisyon nung right hand mo para makaikot yung fingers mo ng paganito? So, saan dapat nakapoint ang iyong thumb? So, dapat nakapoint yung thumb mo sa right para makaikot yung finger mo, okay, ng paganitong torque. So, ibig sabihin, yung torque natin dito directed this way. Okay, so ito ay ilan ito? 42.5 kilo-pound inch. Okay, yung isa pa, ito, yung 30 kip inch naman, mga banda siya, let's say dito. Okay, paano yung magiging drawing ng kanyang double-headed arrow? Okay, so gamitin mo yung right hand mo. Paano makakaikot yung fingers mo ng ganito? Okay, saan dapat nakapoint ang iyong thumb? Okay, so nakapoint dapat yung thumb mo to the left. Tama, para makaikot yung fingers mo ng paganito. Tama? Sige. So, yung torque natin dito, directed to the left. Okay, so ito ay 30 kilo-pound inch. Okay. Now, dito kay section AA, ito yung kinat natin. Of course, magkakaroon dito ng internal torque. So, paano yung magiging internal torque dito? Ang magiging internal torque dito, paano ang dapat direksyon niya or direksyon ng kanyang double-headed arrow? Tingnan mo yung mga torque na to. Yung 42.5 at saka 30, okay? Sino bang mas malaki sa kanila? Yung 42.5. So, ibig sabihin, yung internal torque dapat dito, tulungan niya si 30. Para malabanan nila yung 42.5 para maging equilibrium ito. So, dapat yung internal torque dito, yung double-headed arrow niya directed to the left. Okay, so ito ngayon yung torque dito. Okay? Take note na itong internal torque na to
yan yung gagamitin natin na internal torque para kay point A at saka kay point B. Kasi nasa same section yung point A at point B na yan. Nandun siya kay section AA. Okay? So, yung torque ngayon na to, applying equilibrium equation, so, isum up mo lang yung mga torque na yan. So, yung mga torque na yan, basically, sila ay mga moment. So, let's say, mag-summation tayo ng moment about, ito naman, ano sila, no? About the x-axis. So, let's say, ito ay about sa x-axis. Okay, equal to 0. So, ang magiging basehan na lang natin dito, kung positive or negative, no? Basta opposing yung direction ng double-headed arrow, opposing din yung sign nila. So, let's say, ang gawin na lang natin positive, yung 42.5. Okay? Tas sa lungat, yung direction ni 30 at saka ni t. So, pareho silang negative. So, negative 30 minus t. Okay, we can now solve yung internal torque t. So, input natin sa calculator. So, yan ay 42.5 minus 30 minus alpha x. Yan yung t equal to 0. Okay, ang kakalabasan nito ay 12.5. So, ang ating internal torque T ay 12.5 kilo-pound inch. Okay? So, mula dito, pwede na nating makompute yung shear stress dun kay point A. So, ang T natin ay 12.5. Okay, lagay natin unit, kilo-pound inch. And then, multiplied by rho. Ngayon, ano yung radial distance natin? Again, nasan si point A? Ito. Ang radial distance niya is yung radius, which is 0.75 inch. So, sulat natin, 0.75 inch over. Ano ngayon ang J or polar moment of inertia ng bilog na cross-section? So, in terms of radius na lang siguro, di ba yun ay pi over 2 r to the fourth, wherein yung radius ng ating circular shaft, okay, yung kanyang cross-section ay ang radius ay 0.75, okay, inches. Again, ito ay naka-raised to 4. Yan yung polar moment of inertia niya. So, solving for the shear stress dun sa point A, okay, pindot natin sa calcu. So, this is 12.5, okay, times 0.75 over, okay, pi over 2 times 0.75 raised to 4. Okay, press natin equal. So, ang lumalabas ay 18.86281. Okay, anong unit ngayon nito? Ito ay naka kilo-pound over inches square. So, ito ay KSI. Okay, so pwede na natin tong i-box. Okay. Now, para naman dun kay point B, again, ang kailangan natin ay T rho over J. So, again, paano yung magiging T niya? Same location lang, no? Parehong nasa section AA, yung point A at point B. So, ibig sabihin, yung internal torque na na-compute natin kanina kay point A, yan lang din yung internal torque dun kay point B. So, it will just be, yung internal torque ay 12.5 lang din. Tapos, yung radial distance ngayon kay point B, yun nga, nandito si point B. So, ang radial distance niya is ito, yung 0.15. So, times 0.15 over yung J. So, ano ngayon yung J dito? Yun pa din. Ang J ay constant, ha? Oo. So, yan ay pi over 2 pa din times 0.75, okay, raised to 4. Okay, we can now compute para dun sa ating shear stress at point B. Pindot natin sa calcu. Actually, palitan lang natin yung radial distance, no? So, ito ay 15. So, ang sagot dito ay 3.77256. Ang unit natin dito ay KSI. So, these are already the answers, no, para dito sa problem na ito. Now, for sample problem number 2, what is the minimum diameter of a solid steel shaft that will not twist more than 2 degrees in a 5-meter length when subjected to a torque of 10,000 Newton-meter? What is the maximum shearing stress developed? For steel, use G equal to 83 gigapascal. So, ang pinapadetermine sa atin dito ay minimum diameter ng solid steel shaft. Merong binigay dito na angle of twist. No, kumbaga, ito yung allowable na angle of twist. So, yan ay 2 degrees.
Pero take note, dapat ang angle of twist, siya ay naka-radian. Okay? So, tas may binigay dito na torque, may binigay na length. Kumbaga, kung isusulat natin yung formula ng angle of twist, di ba ang angle of twist ay theta is equal to TL over JG. Okay, yung theta ay given. Okay, yung T, given din, yung torque. O bagay, yan na rin yung magiging internal torque, 10,000 Newton meter. Ngayon yung length, given din, yung 5 meters. Okay? Yung G, given din. Ngayon yung J, di ba mai-involve kay J yung either radius or diameter? So, ibig sabihin, yun nga, pwede nating makompute dito yung pinapadetermine na diameter. O, gawin natin. So, yung allowable na angle of twist natin ay 2 degrees. Pero, kailangan mo siyang i-convert into radian. So, paano mo to i-convert into radian? So, multiply lang natin ito by, for every 180 degrees, okay, di ba yun ay pi radian? Okay, para ma-cancel yung degrees. Okay, so yan na yung ating theta equal to, okay, ano ngayon yung T natin? Yung T natin ay 10,000 Newton meter. So, siguro ito, gawin nating millimeter yung meter. So, i-multiply pa natin ito by 1,000 or 10 raised to 3 na lang. Tapos yung length, ano yung length natin? 5 meters. So, gawin mo siyang millimeter. Okay, diretso na natin na siya ay 5,000 millimeter. Over. Okay, ano ngayon yung J? Ang gawin na lang natin na J ay in terms of diameter. So, ang J in terms of diameter ay pi over 32. Tapos diameter to the fourth. Tama? Tapos yung G, given naman yung G, yan ay 83 gigapascal. So, gawin natin siyang megapascal, it will become 83,000 megapascal or Newton per millimeter square. Okay, so ang unknown dito is itong itong D. Okay, so we can solve for D, pindot lang natin sa calculus. So, ang gawin mo dito, ganito. Itong D to the fourth, i-cross multiply mo dito sa kabila para mapunta siya sa ibabaw. Okay, kasi kapag nag-shift solve tayo sa calculator at nasa ilalim yung unknown, matagal lumalabas yung sagot. So, ang gagawin ko i-cross multiply ko siya. So, yung d to the fourth, okay, mapupunta dun sa ibabaw. Tapos, let's say, equal. Okay, so let's say, equal to. Okay, ito ring 2 times pi over 180, i-cross multiply ko na siya dun sa baba, no? Dun sa denominator, dun sa kabila. So, it will become 10,000, tapos naka-times, ano pa siya, 10 raised to 3. Okay, so 1,000 lang din yan, no? Times 5,000 over pi, okay, over 32. Tapos yung dito the fourth, nilipat ko na doon, kinross multiply ko na sa kabila, tapos times 83,000. Tapos don't forget, ilagay mo na rin dito yung i-cross multiply mo na rin dito yung 2 times pi over 180. So 2 times pi over 180. Ayan. So kapag sinip solve natin na ito, mas mabilis lalabas yung sagot. So ang sagot ay, ayan, 115.1452862. Okay, so ang unit natin dito, since ito ay diameter, naka-millimeter. Okay, so ito na yung sagot na diameter or minimum diameter ng solid steel shaft natin. Okay? Ngayon, pinapadetermine din sa atin yung maximum shearing stress. So, para dun sa pagkuha ng maximum shearing stress, again, yung maximum ay makukuha natin kapag yung radial distance ay reduce. Okay? So, dito, substitute lang natin. Yung T natin ay 10,000. Okay, Newton meter. Tapos, let's say, yun nga, multiply ulit natin to by 1,000 para maging Newton millimeter. Okay, and then, yung radius natin, it's just the, half of the diameter. So, lagay ko na lang na D over 2. Siguro, store ko to sa calcu, store ko siya kay A para ididiretso ko na lang siya ng pindot. Over yung J. Ngayon, yung J, again, yan ay pi over 32 in terms of diameter, D to the fourth na lang. Okay? So, substitute ko dyan sa mga yan, yung nakuha kong diameter kanina, no? So, diretso ko siya sa calcu. Okay, store ko sa A, no, yung nakuha ko na diameter. Okay? So, yung ating PR over J, 10,000. Tapos, multiply ko by 1,000 pa. Okay? Times, okay, yung radius natin na D over 2. Yung D ay in-store ko kay A over 2. Okay, tapos yung nasa ilalim, yan ay pi over 32.
times yung d to the fourth. So, okay. So, press equal natin. So, ang lalabas ay 33.36042841. Okay. So, itong ating maximum shear stress na to, ang unit nito ay naka-megapascal. Stress yan, ha? Okay. So, pwede na natin itong i-box. So, these are already the answers for this problem. Now, for sample problem number 3, okay, the figure shows a 2-inch diameter solid steel cylinder that is built into the support at C and subjected to the torques T sub A and T sub B. Okay, so ito yung ating given na, sabi dyan, solid steel cylinder. So, ito daw ay, as you can see dito sa figure, naka-fix support dito sa end niya na to, end C. Tapos dito sa kanyang end A, ito ay free. No? Tapos may, in-apply na dalawang torque. Itong torque A, na 900 pound-foot, tsaka yung torque B, na 400 pound-foot. So, for letter A, ang pinapadetermine sa atin is yung maximum shear stresses in segments AB and BC of the cylinder. So, meron tayo ditong dalawang segments, si segment AB tsaka segment BC. So, yung dalawang segment kasi na yan, magkaiba sila na magiging internal torque. So, therefore, magkaiba din sila na magiging maximum shear stress. So, alamin natin yung maximum shear stress ng bawat segment na yan. So, unahin siguro natin yung segment AB. Okay. So, nasa letter A tayo. Okay, tapos, let's say, mag-start tayo kay segment AB. Okay, so para kay segment AB, yun nga, yung pag-compute ng kanyang maximum shear stress, again, yan ay TR over J. Ngayon, yung magiging internal torque niya, paano? So, yung internal torque niya, mako-compute mo yan, by cutting this, by cutting the segment AB. So, kapag kinat mo yung segment AB, mahati ito sa dalawang segment. Itong nasa kanan, tsaka itong nasa kaliwa. But take note, itong nasa kaliwa, meron tayo ditong fixed support. Diba kapag fixed support, meron yan magiging torque reaction. Okay? So, in this case, ang piliin na lang natin na drawingan ng FBD is ito, yung right segment. So, kapag dinrawing natin yung right segment, drawing natin siya in 2D. So, yung torque natin, i-drawing na lang natin siya ng double-headed arrow. So, dito ko siya kinat. Okay, ngayon, dito kay end A, again, meron siyang applied torque na 900 pound-foot. Tapos, ganito yung kanyang ikot. So, tingnan mo ngayon sa yung right hand. Paano makakaikot ng ganito yung fingers ng right hand mo? So, makakaikot siya ng ganyan kapag yung thumb mo naka-point to the right. Tama. So, yung double-headed arrow natin dito, naka-point to the right. Okay? So, ito yung 900 pound-foot. Okay? Na torque kay A. Okay. Ngayon, dito sa kinat natin na to, magkakaroon dito ng internal torque. So, for equilibrium, obviously, yung magiging internal torque dito, dapat ang direksyon ng kanyang double-headed arrow pa ganito. So, ito yung internal torque kay segment AB. Which is obviously, kapag nag-equilibrium equation ka, yung internal torque AB na yan, equal lang kay 900 pound-foot. Tama? Sige, so mula dito, ayun na, sige, compute natin ang ating tau max. So, yung tau max natin, ang ating internal torque T ay 900 pound-foot. Okay. Ngayon, ano yung radius natin? Ang radius ni segment AB, ang diameter niya kasi ay 2 inches, base dito sa drawing. So, ibig sabihin, ang kanyang radius ay 1 inch. So, sulat na natin, 1 inch. Okay, over J. Ano ngayon ang J? Yan naman, yung kanyang cross-section, solid naman, Minention din, solid. Solid yung kanyang cross-section. So, ang kanyang polar moment of inertia, in terms of diameter na lang siguro, yan ay pi over 32 d to the fourth. Ang diameter niya ay 2 inches. Okay, by the way pala,
Naka-fit kasi to, no, yung ating torque. I-multiply mo to ng 12 para maging inch. So, mayroon pang times 12 dyan, ha? Sige. So, naka to the 4th power pala to. Okay, yung 2 inches. Okay, so mula dito, pwede natin makompute yung maximum na shear stress para kay ano to ha, kay AB, segment AB. So, kapag pinindot natin to sa calcu, okay, 900, okay, naka-times sa 12 para maging inches yon, times 1 over, okay, pi over 32, times 2, tapos naka-raise to 4. Okay, ang lalabas sa sagot ay 6875.49354. Okay, so ang unit nito, since ito ay stress, ito ay naka, tapos mga pound at inch yung unit sa atin dito, ito ay PSI. Okay, so ito na yung maximum shear stress kay segment AB. So, para naman kay segment BC, okay, so paano natin makukuha ang internal torque dito kay segment BC? So, kailangan natin mag-cut dun kay segment BC. Kailangan natin mag-cut dito. Okay, so mahati sa dalawang segmento, itong right at saka itong left. Itong left, yun nga, meron tayo ditong torque reaction, pero para hindi na natin yan isolve, ito na lang. Yung right segment na lang yung piliin mo. So, kapag dinrawing natin yung right segment, okay, sige, ito yung kanyang drawing. Okay, so dito ko siya kinat. Tapos, let's say, nandito yung point B. Yung point B natin, meron siyang torque na 400 pound-foot. So, paano yung ikot neto? Paano yung magiging direction ng double-headed arrow niya? Paano makakaikot yung fingers ng right hand mo this way? So, makakaikot siya ng ganito kapag yung thumb mo ay naka-point to the left. Tama? So, yung ano mo dito, yung double-headed arrow ay pointed to the left. So, ito ay 400 pound-foot. Okay. Tapos dito naman kay end A, yun nga, yung double-headed arrow dito kanina, to the right, no? So, ito ay 900 pound-foot. Okay. Ngayon, dito sa dalawang torque na to, sino yung tutulungan no magiging internal torque? Dito. Okay. Ang tutulungan niya is yung 400 pound-foot, no? Para malabanan nila yung 900 pound-foot. So, dapat yung maging direksyon ng internal torque dito sa kinat natin ay pag ganito, yung kanyang double-headed arrow, pakaliwa. Okay, so pangalanan ko to na TBC. Okay, so yung internal torque natin, dito kay segment BC, itong TBC na to, paano natin yung mako-compute? Ano lang, equilibrium equation. So, ang mga torque ay moment, so mag-summation tayo ng moment, let's say about the x-axis, equal to 0. So, pag samasamahin mo lang itong mga torque na to, no, ang gawin na lang nating positive is yung 900. Okay? So, since opposing yung direction ni TBC at 400 kay 900, so sila yung magiging negative. So, negative C 400, negative C TBC. Okay, so solving for TBC, obviously, ito ay ano lang, 500 pound-foot. So, pwede mo pa rin yan ipindot sa calcu. No? So, 900 minus 400 minus, okay, yung alpha x and yung TBC equal to 0. Okay, pag sinolve mo, ayan nga yun, yung 500, no? So, yun ngayon yung ating internal torque kay segment BC. So, pwede natin makompute yung maximum shear stress kay segment BC. So, yung maximum shear stress kay segment BC, it will just be yung kanyang internal torque na 500 pound-foot. Di ko nailagay yung unit, no? So, ito ay pound-foot. So, i-multiply ko to by 12 para maging inches. Tapos, yung kanyang radius, actually, yung radius niya, same lang naman sila ni segment AB. Ang diameter ay 2 inches. So, ang radius ay 1. Okay, over. Okay, para sa kanyang J, so, same lang nung J kanina. So, pi over 32, tas 2 to the 4th. Okay, yung magiging tau max natin dito, again, for segment BC na ito, equal siya sa, sige, pindot natin. Ito ay 500 times 12 times 1, okay, over pi 32 times 2 to the 4th. Okay. So, ito ay 3819.71
8634. Okay, ang unit nito ay PSI. Okay. So, ito na yung sagot dun sa letter A. Ngayon, sa letter B, pinapakompute din yung angle of rotation of end A. So, ito yung end A. Okay, take note dito na yung isang end natin, which is yung end C, fixed supported siya. No? So, ibig sabihin, mapipigilan yung pag-rotate, no, dito kay end C. Pero dito kay end A, since free siya, no, makakapag-rotate siya. Ngayon, yun nga, dahil fixed supported yung isang end, ang mangyayari, yung angle of twist dito kay segment AB at saka kay segment BC, magkaiba sila. Okay, so paano ngayon yung magiging angle of twist dito kay end A? So yung magiging angle of twist dito, kailangan mong isummation or pagsamahin, okay, yung angle of twist ni segment AB tsaka yung angle of twist ni segment BC. So, paano mo sila pagsasamahin? Gamitan mo nung sign convention para sa angle of twist. Okay, so gawin natin ito, no? Sige, so para dun sa angle of twist dun kay end A, okay, isum up lang natin or isummation natin, no, using sign convention din ha, yung angle of twist ni segment AB at saka segment BC. So, ano yung basehan ng sign convention? Let's say kay segment AB, di ba yung internal torque natin dito, pa-pull away from the cross-section. So, ibig sabihin, yung magiging angle of twist dito kay segment AB ay positive. Okay, in the same way, dito kay BC, yung kanyang internal torque ay pa-pull away din from the cross-section. Okay, yung kanyang double-headed arrow. So, yung magiging sign convention ng kanyang angle of twist, okay, will also be positive. Ibig sabihin, yung total na angle of twist dito kay end A, it will just be yung angle of twist kay AB plus yung angle of twist kay BC. Pareho silang positive. Okay, gawin natin. So, again ha, yung angle of twist, equal lang siya kay TL over JG. So, umpisahan natin yung para kay segment AB. So, ang internal torque kay segment AB ay, ito, yung 900 pound-foot. So, 900 kay pound-foot. Okay, multiply ko to ng 12 para maging inches yung feet natin. Okay, tas yung length ni segment AB at yung length ni segment AB, siya ay 5 feet. So, again, multiply natin to by 12 para maging inches. Okay, over. Ano yung J ni segment AB? Ang J niya yun pa din naman, yung kanina, yung pi over 32. Okay, multiplied by 2 inches to the 4th. Ano yung G neto? Ang G given naman, 12 times 10 raised to 6 PSI. So, yan ay 12 times 10 raised to 6, okay, PSI or pound per square inch. Okay, para yan kay segment AB plus, para naman kay segment BC, okay, TL over JG. Ang T or internal torque ni segment BC is ito yung 500 pound-foot. Okay, multiply natin by 12 para maging inches. Ngayon, yung length ni segment BC ay ito. Siya ay 3 feet. So, yung, again, multiply natin to by 12 para maging inches. Over J. So, same lang naman ang cross-section sa segment AB at BC. So, ang polar moment of inertia niya rin ay same, pi over 32. Tapos, 2 inches to the 4th. Tapos, yung J then actually, G rather, ay the same. So, 12 times 10 raised to 6 PSI. Okay? So, mula dito, kapag pinindot natin ito sa calculator, so, it is 900 times 12, okay, times 5, times 12 ulit, over pi, 32, times t to the 4th, 2 to the 4th rather, times 12, times 10, exponent 6, okay, plus, okay, 500, okay, times 12, times 3, times 12 ulit, over, okay, pi, over 32, times 2 to the 4th, okay, times 12, times 10, exponent 6, okay, plus equal. So, ang lalabas ay 0.04583662361. Okay, ang unit neto ay radian. Okay, so ito na yung sagot. This is for letter B. These are already the answers for this problem. So, that ends our discussion for this lesson. So, I hope that you learn. So, consider subscribing to this channel, and please like and share this video, and please follow me on TikTok and
Facebook as well. Thank you.